Welcome sa Inside Fusion mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Section 17 ng Republic Act No. 9851, kung saan naaangkop ba ito at kung bakit maaaring hindi ito angkop sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tara, simulan na natin. Ang Section 17 ng Republic Act No. 9851 ay nagbibigay ng jurisdiksyon sa Pilipinas para litisin ang mga krimen tulad ng genocide, crimes against humanity, at war crimes. Ayon sa batas, maaaring isuko o i-extradite ng Pilipinas ang isang akusado sa isang internasyonal na hukuman tulad ng ICC kung ito ay makakabuti sa interes ng hustisya. Ngunit may mahalagang kondisyon. Dapat ito ay alinsunod sa mga umiiral na extradition laws at treaties. Ngayon, bakit maaaring hindi ito angkop sa kaso ni Duterte? Una, walang extradition treaty ang Pilipinas sa Netherlands, kung saan matatagpuan ang ICC. Dahil dito, nagiging mahirap gamitin ang Section 17 bilang legal na batayan para isuko siya sa ICC. Pangalawa, ayon sa prinsipyo ng complementarity ng ICC, dapat munang litisin ang akusado sa custodial state. Sa kasong ito sa Pilipinas, bago ito kunin ng ICC, maliban na lang kung hindi kayang gawin ng Estado o ng custodial state ang paglilitis. Sa madaling salita, bagamat nagbibigay ang Section 17 ng option para sa extradition, limitado ang aplikasyon nito kung walang extradition treaty o binding agreement. Kaya't sa kaso ni Duterte, mas naaangkop na litisin muna siya sa Pilipinas bilang custodial state. At yan ang maiksing paliwanag sa Section 17 ng Republic Act No. 9851. Anong opinyon ninyo sa usaping ito mga kaibigan? I-comment lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Salamat sa panonood.